So, meron tayo ditong Cherry Mobile Flame 2.0. Ito yung first quad-core na smartphone ng Cherry Mobile. So, pag in-avail nyo siya ngayon, may kasama siyang power bank, libre. Bali, ang pricing nila dito is 1,000 pesos. I think 999 to be exact. Tapos, 2,200 milliampere siya. Which is same lang nung mga binibigay nung Flare Day. So, pero hindi natin pag-usapan yan. Ito pag-usapan natin, which is the Cherry Mobile Flame 2.0, which is a quad-core smartphone. Ganda yung box niya, sturdy. Solid. Tapos, so, ayan. Ito yung phone itself. Ayan. Pero bago yan, punta muna tayo sa accessories na kasama. So sa loob ng box, makikita niyo yung charger, earphone, tapos yung USB cable. Contradicting yung kulay ng charger at saka yung unit. Yung unit black, tapos yung charger and USB port is white. Pero buti na lang yung headset is black. At least okay. Tapos, may kasama din na isang maliit na user manual. Mga basic instruction, basic navigation key. Tapos na yan. Punta na lang tayo sa phone. Dito tayo magbibigay ng details dyan. Ito yung phone itself. So, bukayin natin yung phone. So, pagkabili nyo, may kasama ng screen protector. Both, front and back. Ayan. Flame 2.0. Snapdragon, powered by Snapdragon Qualcomm. Sa taas, makita niyo yung power key, 3.5mm jack na tapos yung USB port, microphone, volume rocker. Tapos yung handling ng phone, sobrang sarap niyang hawakan, hindi siya malaki, hindi siya maliit. Saktong-sakto lang, pati yung dimension niya, yung size niya, lahat-lahat sakto lang. Hindi kumbaga para sa lahat to. Hindi lang para sa isang tao, hindi lang para sa mga taong malaki ang kamay, maliit ang kamay, ganun. So, saktong-sakto lang. Makikita niyo na grip na grip yung phone, pwede kong toggle yung on and off switch. Yung meron siyang parang anodized metal nga siguro to na palibot. Hindi naman siguro anodized plastic lang to pero mukhang matigas so slim siya, manipis siya, comparable siya sa iPhone na ginagamit ko ngayon pang record. Magkasing nipis lang sila, magkasing nipis sila. Regarding sa bezel, okay lang naman yung bezel sa side, na hindi ganun kalaki, hindi ganun kalaki. Hindi katulad ng Titan TV na pagkalaki-laki. At ayun. So, yan. Punta na tayo sa UI ng phone itself. So, ito nga, katulad nga nung may bago sa kanila, tulad nga sinabi ni Ma'am Alora, pag pinindot mo siya, meron siyang toggle switch. Ayan, so ito yung pang-unlock. Ito yung UI ng phone. As makikita nyo yung phone. Sensya na kayo sa quality ng camera. So, as makikita nyo, sobrang fluid nung UI niya. Yung app launcher, makikita nyo, napaka-smooth ng pag switch sa bawat page. Siguro hindi ganun ka fluid pag tinitingnan niyo sa camera kasi siguro FPS cap yung sensor ng camera na ginagamit ko. Pero yung experience kapag in reality, sobrang smooth talaga. Muna tayo sa camera. Dami nagtatanong kung kamusta ang camera ng nitong phone na to. Ang masasabi ko lang, outstanding din yung quality ng camera nito kasi hindi naman ganun kasama. Nadadala niya maganda yung pagkakadala niya ng 5 megapixel. So you can see, ayan. Tsaka yung lightning niya, yung
hindi ino-oversaturate nung liwanag yung yung object, yung image na i-shot mo. Nakatulong yan. Pag chinek nyo na yung picture, tina nyo, saktong-sakto, ang ganda ng pagkaka-shot. Hindi katulad ng ibang yung mga unang smartphone na may makikita kayong yung pinag-reflecta ng liwanag doon. Dito siguro gawa lang nung yan, kaya medyo maliwanag. Pero pag tinignan nyo in person yung detail ng sobrang maayos. Basta para sa akin yung quality ng camera niya is 9.5 out of 10. Yung video recording naman niya, yung video recording niya is sandali lang mo, may problema tayo, kailangan ko yung plug yung lobat na. Ito pa lang yung unang charge ko dito sa phone na to. Ito pa lang. So, huwag niyo sabihin ginagamit ko pa lang na lobat na agad. Hindi. Masasabi ko sobrang efficient ng processor na ginamit nila. Punta tayo sa camera again. Punta tayo dun sa so hindi nag-open yung camera kapag sobrang low power. Try natin maya-maya. Punta muna tayo sa ibang mga bagay katulad ng yung punta tayo sa game. Yung Dead Trigger, yung mga 3D game. Kinompare ko yung itong game na to dun sa sa iPhone 5. May Dead Trigger din kasi yung App Store. Masasabi ko lang okay siya, comparable siya dun sa game na yun. Hindi siya comparable siya sa iPhone 5. Hindi siya naglalag. Maganda yung build talaga niya. Ramdam mo yung pagiging quad core niya. Kasi nakita ko yung Dead Trigger sa game na Dead Trigger sa Fusion Bolt, sobrang lag eh. Pero dito makikita nyo ang fluid ng movement ng Dead Trigger. Hindi siya katulad ng Fusion Bolt na naglalag. Ayan. Anong gagawin nyo kapag may zombie outbreak nga ba? Makikita nyo na hindi ako hindi nagkakaroon ng frame drops. Pwede lang siya siguro nasa 58 frames to, mga ganun 50. Anyway, yan yung 3D gaming experience niya. Masasabi ko quad core talaga siya. Mararamdaman mo na quad core siya. Punta tayo sa mga casual games. Tulad ng Temple Run 2. Makikita nyo, sobrang smooth lang ng di ko masabi kung sa video recording medyo mabagal or pero yung experience niya dito dito sa nakikita ko sobrang smooth, walang delay, walang lag, walang kahit as in talagang kasi dun sa mga dual core ngayon mararamdaman mo medyo pang sluggish yung pagtakbo-takbo. Dito wala kang masasabing hiccups o kung ano man. Yan, nakinain na ako. So, ayun ang sabi sa internet, check ko daw yung multi-touch. Masasabi ko 5-point multi-touch siya kasi ayan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hindi na siya pwedeng 6. 5 lang talaga. Ayan.
5-point multi-touch. So nagsasabi sa internet na wala daw, GSM lang siya, wala siyang HSPA, wala siyang meron po siya, as you can see sa ano, meron siyang WCDMA, may 3.5G siya, may HSPA siya. Tapos punta tayo sa benchmark. Yun yung cameraman ko nagsasalita. Benchmark quadrant. So try natin ang quadrant. Loading. Sobrang ganda talaga ng ng yung yung build niya, sobrang ganda. Pag hinawakan mo sa kamay, parang hindi ka umahawak ng isang cheap na phone. Sasabi mo yung phone mo is mamahalin. Ika nga. Ayan, makikita nyo yung frame niya, hindi ganun kalinaw eh. Tumatakbo yung frame ng 58. Sabihin, na-hit niya yung yung cap ng screen. Ayan, lapit na matapos, konting hintay na lang. Siguro nakita niyo na sa internet na yung quadrant nito at saka yung yung Antutu benchmark. Well, hindi nagloloko yung mga nagpost sa internet na ayun tayo, 4,765 nasa taas. Talo pa niya yung HTC One X, Asus Transformers Prime, Atrix 4G, basta quad-core talaga siya. As you can see sa system information, ayan, ng Flame, makikita nyo na cores is 4 yung core, tapos ang speed niya 1209.6 MHz. Punta tayo sa display niya. Ang display niya is 540 by 960, which is a quarter of a full HD, kaya sa QHD. Tapos yung refresh rate niya 58 Hz. At least hindi niyo mararamdaman yung pagiging sluggish ng UI niya. Sobrang fluid niya. Parang katulad ng my phone 919 na nakakap lang sa 30 frames, 29 frames actually. Yan. So sa sensor niya kompleto siya, may accelerometer, may magnetic field sensor, orientation sensor, light sensor, proximity sensor. Lahat ng sensor na gusto niyo meron siya. Ang isa lang nawawala sa kanya, hindi ko siya makita, radio. Wala siyang radio, pero I believe yung chip yung chip na kasama ito, yung Snapdragon quad-core na MSN A225Q ay may chip para sa radio yun. Hindi lang siguro na installan ng Cherry na yun nga yung downside ng hindi niya na-installan ng radio yung phone. So dati ganun din yung issue sa Flare pero may installer na ni-release sa groups na ayun, makikita niyo na na-install naman yung radio. Kasi meron siyang may device naman may radio siya sa loob, may built-in radio siya. Ang problema lang hindi lang nakalagay, walang software na nilagay. Gusto niyo makita yung Antutu, may Antutu na ako ni-run dito eh. Ang Antutu niya is 10,813, which is bar chart. Ayun siya, 10,118. So, nadaig niya yung Galaxy Note, Samsung S2. Nasa pagitan siya ng Note at saka Asus Transformers Prime. Ayan. So, device info, system info. Quad-core talaga siya, nakalagay quad-core ARM7 processor, OpenGL. So, ano pa ba ang gusto nyong malaman? Battery life. Ayan, punta tayo sa battery life. Sinasabi ng iba na let down daw yung battery life nito. Pero as I can say naman sa inyo, kanina, pagkabili ko sa kanya, yung battery niya, half full. So,
nag-download ako ng Dead Trigger, which is malaki din naman, mga 300 something MB. So, dinownload ko through Wi-Fi, naka-on yung Wi-Fi ko. Simula kanina, nung dumating ako dito sa bahay, mga 10, mga 11, dumating ako dito sa bahay, hanggang ngayong oras, naka-on na yung, yung Wi-Fi ko, which is, ang oras ngayon is, magti-3 na. Tapos yun nga, nakita nyo na lobat na. So, masasabi ko sa kanya, okay yung battery life niya. Kung imagine 50% ng battery life niya simula ng alas 11 hanggang alas 3, which is roughly may 5 hours na nakakonect yung wifi, okay siya. Hindi na masama. Ngayon lang sinaksakan ng so, yun nga, since naman bibilihin nyo siya ngayon, may kasama siyang power bank, kaya wala namang problema. Regarding naman sa browsing ng internet, surfing ng internet, mabilis siya. Mabilis yung, tingnan nyo yung UI na. Ito yung UI, oh. So, pagka pinipinch to zoom ko, ayan, medyo maliwanag yung hindi kasi bobo kasi yung sensor ng iPhone 5. Hindi kasi mag-adapt sa changes ng brightness. And basta nakikita nyo na fluid naman, hindi naman na walang lag. Hindi ako nag-experience ng lag. So, dahil sa 1 gig na RAM, okay na okay yung browsing experience. Hindi kayo nito papahiyain. So, sa mga nagsasabi na hintayin na lang nila yung Omega HD, nasa inyong choice yun. Pero kung akong tatanungin nyo, same lang siya ng processor ng mga unang nilabas, ng mga Omega. Tapos naka 720p yung resolution ng yung screen niya. Ibig sabihin, hindi nag-upgrade yung yung GPU niya. At the same time bumigat yung load ng GPU niya. So kaya lumalabas na yung tawag dito, yung Antutu benchmark niya mas mababa kumpara sa mga Titan TV na by 800 lang yung 800 by 480 lang yung resolution kumpara. Syempre nga nagtumataas yun. Kaya isipin niyo na lang maglalag yun sa game. Kung gamer kayo, ang masasabi ko, kunin nyo na lang ay Flame 2.0 kasi hindi kayo papahiyain nun. At the same time, yung 5 megapixel na yan, enough na para sa mga casual photography. Maganda talaga yung camera nung ilalabas na Omega HD. So, ayan ang Flame 2.0. Wala na akong may bibigay pa na mga details. Ayun, available na siya sa SM North Annex. SM North Annex, o kung ano naman yun. Basta sa Cherry Mobile sa SM North. So, pag in-avail nyo siya, may libreng power bank. Available na rin yung hard case. 300 pesos yung hard case, tapos 200 pesos yung screen protector. Pero may kasama na siyang screen protector. Okay guys, that's Cherry Mobile Flame 2.0 quad core processor. Thank you for watching.